Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. We were born as a sinner and we were supposed to go to the eternal hell because of our sin. Kami po ay pinanganak na mga makasalanan at nararapat po kami na mapunta dun sa walang hanggang impyerno dahil po sa aming kasalanan. But you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal perdition. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at ilinigtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang kapahamakan. Today, in this Lord's Day, we have gathered here, those who are sanctified through the blood of Jesus, in order to listen to your word and also in order to have fellowship together. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon upang makapakinig po ng iyong salita at upang magkaroon po ng fellowship ng sama-sama. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God and fellowship. Nawa sa tuwing kami po ay nagkakatipon, makakuha nawa po kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. And also let us understand what is the will of God, and also please teach us how to live as a born-again Christian. At unawain po namin kung ano po yung kalooban ng Diyos at turuan niyo po kami kung paano kami dapat mamuhay bilang isang born-again Christian. Lord, there are many newly born-again brothers and sisters through the last summer retreat and also through the last Grand Bible Seminar. Panginoon, marami pong mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters sa nakaraan pong summer retreat at sa nakaraan din pong Grand Bible Seminar. Please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Pakuusap, tulungan niyo po sila na sila po ay makapanatili sa church at sila po ay makapagpatuloy sa buhay Kristiyano. Today, we know there are also many brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Ngayong araw po, alam din po namin na marami pong mga brothers and sisters ang hindi po nakadalo ngayon sa aming Lord's Day sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawa maipagpatuloy po nila yung kanilang tapat na buhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang aming Lord's Day sermon, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay. Let's open our Bible, Romans chapter 5. Buksan po natin sa Biblia, sa mga taga-Roma sa chapter 5. Chapter 3. Sa chapter 3 po. From verse 23 to 26. Magmula po sa verse 23 hanggang 26. Okay, Romans chapter 3. From verse 23 to 26. Okay, babasahin ko po. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Yeah. By the grace of God, we were able to finish our Grand Bible Seminar successfully in last week. Kaya sa biyaya po ng Diyos, matanggapay po natin na naisagawa yung ating pong Grand Bible Seminar nitong nakarang linggo. Until the last day of the Bible Seminar, more than 150 newcomers, they attended the Bible Seminar. Kaya hanggang sa huling araw po ng ating Bible Seminar, nasa higit po 150 na mga baguhan yung nakatapos po ng Bible Seminar. We believe many of the newcomers, they understood what's the true gospel through the last Bible Seminar. Kaya tayo po ay naniniwala na marami pong mga baguhan yung nakaunawa kung ano po yung tunay na ebanghelyo sa nakaraang pong Bible Seminar. So today, in this Lord's Day,
Yeah, we are going to think about our salvation one more time, and also we are going to check our Christian life after the salvation. Kaya ngayon pong Lord's Day, atin pong pag-aaralan muli yung patungkol po sa ating kaligtasan at susuriin po natin yung ating buhay Kristiyano pagkatapos po ng ating kaligtasan. Yeah, here, Romans chapter 3, verse 23 and 24 says, "For all have sinned and fall short of glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus." Kaya dito po, sinabi po sa Roma chapter 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. For all have sinned and fall short of glory of God, it means because of our first and sister, Adam and Eve, all people, we were born as a sinner. Kaya yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ibig sabihin, dahil po sa ating ninuno na si Adan at Eva, lahat po tayo ay naging makasalanan. Yeah. God commanded Adam, according to the Genesis chapter 2, "You shall not eat the fruit of the knowledge of good and evil. In the day you eat of it, you shall surely die." Kaya inutos po ng Diyos doon po sa Genesis chapter 2 kay na Adan at Eva na huwag kang kakain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. But Adam and Eve, they were tempted by Satan, and they ate the fruit of the knowledge of good and evil. Pero si Adan at Eva, sila po ay natukso ni Satanas at kinain po nila yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. First, we need to understand God created man according to His image. It means God wanted to give us glory. Kaya una po, dapat po nating maintindihan na nilikha po ng Diyos yung tao ayon po sa kanyang larawan. Ibig sabihin, gusto po ng Diyos na bigyan po tayo ng kaluwalhatian. Yeah, God created man as His true partner of His true love. Kaya yung Diyos, nilikha niya po yung tao bilang kanyang minamahal. But since they were committed sin, for all have sinned and fall short of glory of God. Pero sinabi po dito, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Since Adam and Eve committed sin, God already planned to send us Jesus Christ, Messiah, to save us from the eternal destruction. Kaya magmula po ng magkasala si Adan at Eva, yung Diyos po ay nagplano na isugo po si Jesucristo bilang Mesiyas upang iligtas po tayo dun sa walang hanggang pagkawasak. Yes, Bible clearly says, because of one man, Adam, all men became sinner. Opo, malinaw pong sinasabi ng Biblia na dahil po sa isang tao na si Adan, lahat po ng tao ay naging makasalanan. So, we can say Adam is the representative of the sinner. Kaya nga po masasabi po natin na si Adan, siya po yung kumakatawan sa isang makasalanan. Roma chapter 5, verse 12. Sa mga taga-Roma, chapter 5 sa verse 12. Roma chapter 5, verse 12. Sa Roma, chapter 5, dito po sa verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yes, God commanded Adam, "You shall not eat the fruit of the knowledge of good and evil." But Adam and Eve, they were tempted by the Satan, and they ate the fruit of the knowledge of good and evil. Kaya yung Diyos, inutos niya po kay Adan at Eva na huwag silang kakain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, ngunit si Adan at Eva, sila po ay natukso ni Satanas at kinain po nila ito. That's why the spirit of Adam and Eve, they were dead before God. Kaya nga po, yung kanilang espiritu ni Adan at Eva, ito po ay naging patay sa harapan ng Diyos. All people, we are the descendant of Adam. It means when we were born, we were also born as a sinner. Kaya lahat po ng mga tao, tayo po ay mga ina po ni Adan, ibig sabihin, lahat po tayo ay pinanganak na makasalanan. That's why God has sent Jesus Christ in order to save us from the eternal destruction. Kaya nga po yung Diyos, isinugo niya po si Jesucristo para po sa atin upang iligtas po tayo sa walang hanggang pagkawasak. Romans chapter 5, verse 19. Sa Roma, chapter 5, sa verse 19.
Roma chapter 5, verse 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Yeah. Adam, he disobeyed to the God's word. That's why all people became sinner because of Adam. Kaya si Adan, sinuway niya po yung salita ng Diyos, kaya nga po lahat po ng mga tao, tayo po ay naging mga makasalanan. But Jesus Christ came to this world as a Son of God. And He really obeyed to the God's word, and then He accomplished the true gospel. Ngunit si Jesucristo, siya po ay pumarito sa mundong ito bilang anak ng Diyos at sinunod niya po yung salita ng Diyos at isinakataparan niya po yung ebanghelyo. Yeah, this is the first man, Adam. Kaya ito po yung unang tao na si Adan. Yeah, because of the Adam, all people became sinner. Kaya dahil po kay Adan, lahat po ng mga tao ay naging makasalanan. But according to the Isaiah chapter 53 verse 6, the Lord God has laid on him the iniquity of us all. Ngunit ayon po sa Isaías chapter 53 sa verse 6, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Yeah. So all of our sins has laid on the Jesus Christ. That's why Jesus Christ, He was crucified on the cross and He died on the cross. Kaya lahat po ng ating mga kasalanan ay ipinasan po kay Jesucristo. Kaya nga po si Jesucristo, siya po ay ipinako dun sa krus at namatay doon po sa krus. Old Testament explains how our sins can be forgiven. Kaya yung lumang tipan, ipinapaliwanag po nito kung paano po mapapatawad yung ating mga kasalanan. In case of the Israelites, in order to receive the forgiveness of their sins, they offered animal sacrifice continuously. Kaya sa kaso po ng mga Israelita, para mapatawad po yung kanilang mga kasalanan, paulit-ulit po sila nag-aalay ng mga hayop. But animal sacrifice, that was the shadow. Pero yung pag-aalay po ng mga hayop, ito po ay anino lamang. Yeah, that's why Hebrews chapter 10 verse 4, God prepared a body for us. That is the body of Christ, Jesus Christ. Kaya nga po dun sa Hebreo chapter 10 sa verse 4, yung Diyos po ay naganda ng isang katawan, ito po yung katawan ni Kristo. Jesus Christ came to this world as a Lamb of God. Si Jesucristo ay pumarito sa mundong ito bilang kordero ng Yeah, Diyos. John chapter 1 verse 29 says, "Behold the Lamb of God who takes away sin of the world." Kaya sa 1 chapter 1 sa verse 29, sinabi po dito, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng Yeah, sanlibutan. because of our sin, Jesus Christ was crucified and He shed all His precious blood to redeem all of our sins. Kaya dahil po sa ating mga kasalanan, si Jesucristo ay pinako doon po sa krus at dumanak po yung kanyang dugo para po tubusin yung ating mga kasalanan. Yeah, shedding of blood, this is very important to receive the forgiveness of sins. Yung pagdanak ng dugo, ito po ay napakahalaga upang mapatawad po yung mga Yeah, kasalanan. Hebrews chapter 9 verse 22 says, "Without shedding of blood, there is no remission." Sa Hebreo chapter 9 sa verse 22, sinasabi po dito, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Yeah, this is the reason why Jesus Christ, He was crucified on the cross and He shed all His precious blood. Kaya ito po yung dahilan kung bakit po si Jesucristo ay ipinako dun sa krus at dumanak po yung lahat ng kanyang dugo. Yeah, we should know Jesus Christ came to this world to give us true life. Dapat po nating malaman, si Jesucristo, siya po ay pumarito sa mundong ito upang bigyan po tayo ng tunay na buhay. All people, we were supposed to go to the eternal hell because of our sin. Lahat po ng mga tao, tayo po ay nararapat na mapunta doon po sa impyerno dahil po sa But kasalanan. Jesus Christ redeemed all of our sin. That's why we can be saved by His grace. Pero si Jesucristo, tinubos niya po yung lahat ng ating mga kasalanan, kaya nga po maaari tayong maligtas sa pamamagitan po ng kanyang biyaya. We know the John chapter 3 verse 16. This verse very well, right? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya sinabi po doon sa 1 chapter 3 sa verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, Jesus Christ came to this world to give us eternal life, everlasting life. Opo, si Jesucristo, siya po ay pumarito sa mundong ito upang bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. As you know well,
while Jesus Christ was staying in this world, He made a lot of the miracles. Gaya po ng nalalaman po ninyo, ng panahon po na si Jesus ay nananatili po sa mundong ito, gumawa po siya ng napakaraming himala. Especially Jesus made the dead person live again. Lalong-lalo na po si Jesus, ginawa niya po na yung isang patay ay muling nabuhay. If you look at John chapter 11, there is the story how Jesus Christ made the dead Lazarus live again. Kaya kung titingnan po ninyo dun sa 1 chapter 11, makikita po ninyo kung paanong binuhay po ni Jesus yung patay na si Lazaro. Yeah, here, John chapter 11, verse 43. Now, when he heard these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come first. Kaya sinabi po dito sa 1 chapter 11 sa verse 43, nang masabi niya ang mga ito, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Yeah, Lazarus, he died 4 days ago. Kaya si Lazaro, siya po ay 4 na araw na pong patay. Now, the dead Lazarus was inside the grave. Ngayon po yung patay na si Lazaro, nandun po siya sa loob ng libingan. But Jesus commanded the people to move the stone. Pero si Jesus, inutusan niya po yung mga tao na alisin po yung bato. And then he cried with a loud voice, Lazarus, come first. At siya po ay sumigaw sa malakas po na tinig, Lazaro, lumabas ka. So that Lazarus, he came out from the grave. Kaya po yung patay na si Lazaro, siya po ay lumabas mula po doon sa libingan. That Lazarus, he was resurrected when he heard the voice of the Son of God. Kaya yung patay po na si Lazaro, siya po ay muling nabuhay nung narinig niya po yung tinig ng anak ng Diyos. Yeah, this is the shadow. Jesus Christ will give us the true life to the spiritually dead. Kaya ito po yung anino na si Jesucristo, bibigyan niya po tayo ng tunay na buhay para po sa mga espiritual na mga patay. All the people, when we were born, we were spiritually dead. Lahat po ng mga tao, nung tayo po ay ipinanganak na patay po ang espiritu. For example, there is the electric fan. This electric fan is connected with the electricity. Kaya halimbawa po, yung electric fan, ito po ay konektado doon po sa kuryente. But if the cord is disconnected from the electric fan will not work. Pero kung yung linya po nito ay hindi po konektado doon po sa kuryente, yung electric fan po ay hindi po gagana. Yeah, we can say, patay na, right? So, although you are trying to turn on the electric fan, it does not work. Kaya kahit nasubukan mong buksan yung electric fan, hindi po ito gagana. But when this electric fan is connected with the electricity, it can be operated. Pero kapag yung electric fan po ay konektado doon po sa kuryente, ito po ay gagana. It is also same. Jesus said, John chapter 3, verse 3, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya parehas din naman po, sinabi po ni Jesus sa 1 chapter 3 sa verse 3, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. If we are not really born again through the true gospel, we cannot enter eternal heaven. Kung hindi pa tayo tunay na ipapanganak na muli sa pamamagitan ng tunay na ebanghelyo, hindi po tayo makakapunta doon po sa langit. Yeah, how can be born again? Kaya paano ba tayo maipapanganak na muli? Yeah, when we really believe what Jesus Christ did for me. Kaya kung tayo po ay talagang sumampalataya kung ano po yung ginawa ni Jesus para sa akin. John chapter 5, verse 24. Sa Juan chapter 5, dito po sa verse 24. John chapter 5, verse 24. Juan chapter 5, dito po sa verse 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Right? So, when we hears the word of Jesus, when we really believe in Jesus, we can have an everlasting life. Kaya kapag narinig po natin yung salita po ni Jesus at sumampalataya po tayo kay Jesus, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yeah, John chapter 5, verse 25.
Kaya dito po sa 1, chapter 5, sa verse 25, Okay, also, verse 25, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Yeah, most socially, I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Yeah, that Lazarus, when he hear the voice of the Son of God, voice of the Jesus, that Lazarus, he was resurrected. Kaya po yung patay po na si Lazaro, nung marinig niya po yung tinig ng anak ng Diyos na si Jesus, siya po ay muli pong nabuhay. All the people, we are spiritually dead. But when you hear the voice of the Son of God, it means the true gospel. Kaya lahat po ng mga tao, tayo po ay espiritual na mga patay, ngunit narinig po natin yung tinig ng anak ng Diyos, ibig sabihin yung tunay na ebanghelyo. And those who hear will live. If you really listen to the true gospel, your dead spirit will live again. At ang makarinig ay mabubuhay, kung talagang nakinig ka na mabuti sa tunay na ebanghelyo, yung espiritu mo po ay muling mabubuhay. Yeah, we can say this one, be born again, being born again. Kaya masasabi po natin ito na born again o maipanganak na muli. Born again, it is not a religion. Huh? It is not the one sect of the religion. Kaya yung born again o yung maipanganak na muli, hindi po ito isang sekta ng relihiyon. Born again, this is the true relationship with God. Yung maipanganak na muli, ito po ay tunay na relasyon sa Diyos. Before you get salvation, you are disconnected from God. Kaya bago mo matanggap yung kaligtasan, hindi ka po konektado dun sa Diyos. Because your spirit were dead. Dahil ikaw po ay spiritual na patay. But when you are born again, you will be connected with God. Ngunit kapag ikaw po ay na-born again, ikaw po ay magiging konektado sa Diyos. Because you have received a new life. Dahil natanggap mo po yung bagong buhay. And you have received the Holy Spirit. At natanggap mo rin yung banal na espiritu. That's why when you really get the salvation, you became the children of God. Kaya nga po, nung natanggap mo yung kaligtasan, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Yes. Jesus Christ, He died on the cross because of my sin. Opo, si Jesus, siya po ay namatay doon po sa krus dahil sa aking kasalanan. Yeah, we must understand exactly what Jesus Christ did for me. Opo, kailangan po nating maintindihan ng eksakto kung ano po yung ginawa ni Jesus para sa akin. Okay? I will show you this video clip. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, and he wore a crown of thorns upon his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came Rosa. Es la vida del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor.
Jesus Christ, He did not commit any sin. Kaya si Jesucristo, hindi po siya gumawa ng anumang Yeah, kasalanan. He was born without any sin. Siya po ay pinanganak ng walang anumang The kasalanan. Bible says, sa Kanya'y walang kasalanan. In Him, there is no sin. But because of my sin and because of your sin, He was crucified instead of our sins. Ngunit dahil sa aking kasalanan, dahil sa iyong kasalanan, siya po ay pinako doon sa krus dahil sa ating kasalanan. Because without shedding of blood, there is no remission. Dahil kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Yes, Jesus Christ came to this world to save us from the eternal destruction. Opo, si Jesucristo ay pumarito sa mundong ito upang iligtas tayo doon sa walang hanggang pagkawasa. Bakit si Jesus pumarito sa mundong ito? To save sinners, upang iligtas ang mga makasalanan. Tama po ba? Yeah. So, before we are the sinner, we are supposed to go to the eternal hell. Kaya noon, tayo po ay mga makasalanan na nararapat na mapunta doon sa walang hanggang iperno. And John chapter 19, verse 30 says, before Jesus, He died, He said, it is finished. At sa Juan, chapter 19 sa verse 30, bago po mamatay si Jesus, ay sinabi po niya, natupad na. Natupad na. What's the meaning? In the Greek word, there is the tetelestai. It means paid in full. Kaya sa salita pong Griego, ito po ay tetelestai, ibig sabihin, nabayaran na ng buo. Yeah, all of our sins were forgiven through the blood of Jesus. Lahat po ng ating mga kasalanan ay napatawad na po sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Yeah, Hebrews chapter 9, verse 12. Dito po sa Hebreo, chapter 9 sa verse 12, This is very important verse to get us to understand what's the real salvation. kaya ito po ay napakahalagang talata upang maunawaan po kung ano po yung tunay na Yeah, kaligtasan. in order to get salvation, we need to understand the meaning of this verse, Kaya para- especially the meaning of the eternal redemption. Kaya para magkaroon po ng kaligtasan, kailangan po nating maunawaan yung talata po na ito, lalong-lalo na po yung walang hanggang katubusan. Hebrews chapter 9, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Yeah, according to the Old Testament, Israelite, they offered animal sacrifice, but that was a shadow. Kaya ayon po sa Lumang Tipan, yung mga Israelita, sila po ay nag-aalay ng mga hayop, ngunit iyon po ay anino lamang. But here, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. According to the Old Testament, high priest, he entered the most holy place once a year, taon-taon, because that was just a shadow. Kaya ayon po sa Lumang Tipan, yung pinakapunong pari, pumapasok po siya doon sa dakong kabanal-banalan, pero kada taon, ngunit ito po ay anino lamang. Kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ito po ay dugo ni Jesus, the blood of Jesus. Kaya ito po yung dugo po ni Jesus. And siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. He entered the most holy place once for all, because the blood of Jesus is perfect and forever. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal dahil yung kanya pong dugo ay perpekto at ito po ay magpakailanman. Sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Having obtained eternal redemption. This eternal redemption, it means all of our sins are forgiven through the blood of Jesus Christ completely. Kaya ibig sabihin po nitong walang hanggang katubusan, lahat po ng ating mga kasalanan ay tinubos na ng kompleto. So, it is finished, meaning, Old Testament, Israelite, they offered animal sacrifice. That was the shadow, because they are desiring the appearance of the Messiah who will die for their sins. Kaya doon po sa Lumang Tipan, yung mga Israelita, sila po ay nag-aalay ng mga hayop, ngunit ito po ay anino lamang dahil ninanais po nila yung pagkapakita po ng Mesiyas na mamamatay para sa kanilang kasalanan. 2,000 years ago, Jesus Christ came to this world. He died on the cross. Kaya 2,000 taon na po yung lumilipas, si Jesucristo po ay pumarito sa mundong ito at namatay po doon po sa krus. Before He died, He said, it is finished. At bago po siya mamatay, ay sinabi po niya, natupad na. That's why, through His blood, He redeemed all of our sins. Kaya nga po, sa pamamagitan po ng kanyang dugo, tinubos niya yung lahat ng ating Yeah, kasalanan. my past sin, forgiven.
Yung kasalanan ko sa nakaraan, napatawad na. My future sin also forgiven. At maging yung kasalanan ko sa hinaharap ay napatawad na. All my sins were taken away by Jesus. Kaya lahat ng aking mga kasalanan ay kinuha na ni Jesus. Yeah, this is the meaning of the eternal redemption. Ito po yung ibig sabihin ng walang hanggang katubusan. What is the condition to enter eternal heaven? Ano po ba yung kondisyon para makapunta doon po sa walang hanggang langit? If you have a very small sin, tiny sin, which is not forgiven, you cannot go to the heaven. Kung meron ka pong napakaliit na kasalanan na hindi pa po napapatawad, hindi ka po makakapunta doon po sa langit. Because Bible says, Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Dahil sinasabi po sa Roma, chapter 6, sa verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, kung meron mali ng kasalanan, hindi pwede pasok sa langit. Huh? It's not possible. If you have a very small sin, you cannot enter eternal heaven. Kaya hindi po ito posible kahit kapag meron ka pong napakaliit na kasalanan, hindi ka po makakapasok doon po sa langit. Yeah. There might be some newly born again who have been attending to the church for a long time, other churches. Kaya marahil po ay meron po mga bagong naligtas na sila po ay dumadalo sa ibang mga simbahan noon pa man. Why they were not able to be saved? Kaya bakit po ba sila hindi po naliligtas? They only know Jesus Christ redeemed our sin, my past sins. Alam na po nila na tinubos na ni Jesus yung kanilang kasalanan, yung nakaraang kasalanan. But my future sins not forgiven. Pero yung kasalanan ko sa hinaharap ay hindi pa napatawad. That's why they believe through the confession their sins will be forgiven. Kaya nga po sila po ay naniniwala na sa pamagitan ng pangungumpisal, yung kanilang kasalanan ay mapapatawad. Ito po ay maling turo. This is the wrong teaching. Kaya ito po ay maling katuruan. Yeah, what is the Bible says? Bible says all of our sins are forgiven. Not only past sins, but also future sins. 100% of our sins are forgiven through the blood of Jesus. Kaya ano po ba yung sinasabi ng Biblia? Lahat po ng ating mga kasalanan ay pinatawad na, hindi lamang yung sa nakaraan, kundi maging sa inaharap, lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. So we must understand, if it is not eternal redemption, that is not the real salvation. Kaya kailangan po nating maunawaan, kung hindi po ito walang hanggang katubusan, hindi po ito tunay na kaligtasan. Naintindihan niyo po? Yeah. When did you understand the eternal redemption? Kaya kailan niyo po ba naunawaan yung walang hanggang katubusan? If you really understand the meaning of the eternal redemption through this Grand Bible Seminar, yeah, that means you are really saved through this Bible Seminar. Kaya kung talagang naunawaan po ninyo yung walang hanggang katubusan sa nakaraang Grand Bible Seminar, ibig sabihin, natanggap po yung kaligtasan. Yeah. Hebrews chapter 1, verse 3. Sa Hebreo chapter 1, sa verse 3, Hebrews chapter 1, verse 3. dito po sa Hebreo chapter 1, sa verse 3, Babasahin ko po. siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. When he had by himself purged our sins, it means he redeemed all of our sins with his precious blood. Kaya ibig sabihin, tunubos niya po yung lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang mahalagang dugo. Sat down at the right hand of majesty on high. Siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Now, Jesus Christ, he sat down at the right hand of the majesty on high. Why? He already finished all his work. Kaya ngayon po si Jesus, siya po ay nakaupo ngayon sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Bakit? Dahil natapos niya na po ni Jesus yung lahat ng kanyang gawain. 1 Peter chapter 2, verse 24-25. Sa unang Pedro, chapter 2, sa verse 24 hanggang 25. Unang Pedro chapter 2, verse 24-25. Sa unang Pedro, chapter 2, sa verse 24 hanggang 25. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang lahat ng siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo, sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa.
So because of our sin, Jesus Christ, He was crucified and then He died on the cross. Kaya dahil po sa ating mga kasalanan, si Jesus ay ipinako doon po sa krus at namatay doon po sa krus. Before, we did not know what Jesus Christ did for us. Kaya noon, hindi po natin nalalaman kung ano po yung ginawa ni Jesus para sa atin. But when you really understand what Jesus Christ did for me, yeah, you can be saved and you shall return to the Lord. Kaya kung talagang naunawaan po ninyo kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin, kayo po ay maliligtas at kayo po ay babalik sa Panginoon. Yeah. So we can say salvation is gift from God. Kaya masasabi po natin, yung kaligtasan ay regalong mula sa Diyos. Yeah. Ephesians chapter 2 verse 8 says, "For by grace you have been saved through faith." Sa Efeso chapter 2 sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yeah, there is nothing to boast because by the grace of God we were saved. Kaya wala po tayong maipapagmalaki dahil sa biyaya po ng Diyos, tayo po ay naligtas. This salvation is prepared by Jesus. Ito pong kaligtasan, ito po ay inihanda po ni Jesus. Yeah, if you receive this gift, it will be yours. Kaya kapag natanggap po yung regalo na ito po ay magiging sa iyo na. But if you reject this God's love, you cannot be saved. Pero kung tatanggahin mo po yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo po ito matatanggap. Let me give you one interesting story. Here, the one old lady, she is selling the fishes in the market. Kaya dito po, meron pong isang kwento, meron pong isang matandang babae doon po sa tindahan, siya po ay nagbebenta ng isda. And suddenly, the one gentleman came to this old man, and then he asked, "How much is it?" At bigla po, meron pong isang lalaki na lumapit sa kanya at tinanong po siya kung magkano po ito. Yeah, this old lady said, "It's all 5,000 pesos." Kaya sinabi po ng matandang babae, ito ay 5,000 pesos. So this gentleman paid the amount of the fish, the 5,000 pesos, fully paid. Kaya ito pong lalaki na ito, binayaran niya po yung mga isda ng 5,000. And then he said, "Give it to this fish to others for free." At sinabi niya po sa kanya, ibigay mo itong lahat ng mga isda para sa ibang mga tao ng libre. So old lady, it is already paid. So, okay, she agreed. Kaya dahil nabayaran na ito, kaya siya po ay sumang-ayon yung matandang babae. Later, one lady came, and then she said, this old lady, "Take this fish, it's all free." Kaya kalaunan, meron pong lumapit na babae at sinabi po niya sa kanya, kunin niyo na yung lahat ng isda na ito, lahat ito ay libre. But this lady, she was not able to believe the word. Why is it free? There might be some problem. Pero yung babae na ito, hindi po siya makapaniwala doon sa kanyang salita, bakit ito libre? Marahil meron itong problema. Yeah, maybe the fish is already spoiled. Marahil yung isda po, ito po ay nasira na. And later, another old gentleman came. This old lady said, "Take this fish, it's all free." At kalaunan, meron pa pong isang matandang lalaki na lumapit at sinabi po ng matandang babae, kunin niyo niya yung lahat ng mga isda, lahat ng ito ay libre. This old gentleman also cannot believe. Why is it free? I can't believe your word. Kaya maging yung matandang lalaki po na ito, hindi po siya makapaniwala sa kanyang salita, bakit ito libre? Hindi ako makapaniwala sa salita mo. This old lady, she wanted to give the fish free to anyone, but nobody wanted to receive it. Kaya ito pong matandang babae, gusto niya pong ibigay yung lahat ng mga isda ng libre, pero wala pong sino man yung gustong tumanggap. Later, one little boy came. Kaya kalaunan po, meron pong isang batang lalaki yung pumunta. And then she said, "Take this fish, it's all free." At sinabi po niya, kunin niyo na yung lahat ng isda na ito, lahat ng ito ay libre. Little kid, "Is it really for free?" "Thank you, Grandma. I will give it to me. I will take it." Kaya sinabi po ng batang lalaki, talaga bang ito ay libre? Maraming salamat Lola, kukunin ko na lahat ito. Yeah, this little boy, he believed the word of this old lady. That's why he was able to receive all these fishes for free. Kaya ito pong batang lalaki, naniwala po siya dun sa salita po ng matandang babae, kaya nga natanggap niya po yung lahat ng mga isda na libre. Our salvation is also same. Our Lord prepared everything. And then He wanted to give us this salvation for free. Kaya But many people, ayaw nila. They don't want to receive it. Kaya parehas din naman po sa ating kaligtasan, yung ating Panginoon, inihanda niya na po yung lahat ng mga bagay para bigyan po tayo ng kaligtasan ng libre, pero marami po mga tao, ayaw po nila. That's why there is the condition.
whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Kaya nga po mayroon pong kondisyon, ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Why the many people, they will go to the eternal hell? Kaya bakit ba maraming tao sila po ipupunta doon sa impyerno? Yeah, it is not because of their sin. Huh? They don't believe in Jesus Christ, that's why they will go to the hell. Kaya hindi po ito dahil sa kanilang kasalanan, kundi dahil hindi po sila sumampalataya kay Jesucristo, sila po ipupunta doon sa Yeah, impyerno. 2,000 years ago, Jesus Christ already redeemed all of our sins. Kaya 2,000 taon na yung lumilipas, tinubos na po ni Jesus yung lahat ng ating mga kasalanan. If you really believe what Jesus Christ did for you, you can be saved. Kung talagang sumasampalataya ka kung ano yung ginawa ni Jesus para sa iyo, ikaw po ay maliligtas. But still, many people, they do not know this true gospel. And they don't believe in the gospel. That's why they cannot be saved. Pero marami pa rin pong mga tao, hindi po nila alam ito pang tunay na ebanghelyo at hindi po sila sumasampalataya, kaya hindi po sila naliligtas. Romans chapter 5, verse 8 and 9. Mga taga-Roma, sa chapter 5, sa verse 8 hanggang 9. Romans chapter 5, verse 8 and 9. Sa Roma, chapter 5, dito po sa verse 8 hanggang 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. God demonstrate His own love toward us in that while we were still sinners, right? Before when we still did not know who is Jesus Christ, He died for our sins. Kaya noon po, nung hindi pa natin nakikilala si Jesus ay namatay na po para sa ating mga kasalanan. Having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. So if we really believe Jesus Christ redeemed all of our sins, we can be saved. Kaya kung talagang tayo po ay naniniwala o sumasampalataya na tinubos na po ni Jesus yung lahat ng ating mga kasalanan, tayo po ay maliligtas. So we must realize how much the love of God is great. Kaya dapat po nating maunawaan kung gaano po kadakila yung pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world. For God so loved the world. That means God really loved us, our sinners like us. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin talagang minamahal ng Diyos yung katulad natin na isang makasalanan. Yeah, before we did not know who is Jesus and we only committed sin. But when we were still sinners, God demonstrates His own love toward us. Kaya noon, tayo po ay gumagawa ng napakaraming kasalanan at hindi po natin nakikilala si Jesus, ngunit noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. We must realize how much this love is great. Kaya dapat po nating maunawaan kung gaano po kadakila yung pag-ibig po na ito. Yeah, here, unang Juan, 1 John chapter 4, verse 9. Dito po sa unang Juan, chapter 4 sa verse 9. 1 John chapter 4, verse 9. Sa unang Juan, chapter 4 sa verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Yeah. In this, the love of God was manifested toward us, right? The love of God was manifested. Kaya po yung pag-ibig ng Diyos, ito po ay ipinahayag. God has sent His only begotten Son into the world. Why? That we might live through Him. Yeah, in order to save us from the eternal destruction, God has sent His only begotten Son. Kaya para mailigtas po tayo dun sa walang hanggang pagkawasak, isinugo po ng Diyos yung kanyang bugtong na anak. Yeah. Truly born-again Christian, who are they? They realize this true love of Jesus Christ. Kaya yung mga tunay na born-again Christian, sino po ba sila? Sila po yung nakaunawa nitong tunay na pag-ibig ni Kristo. If you look at John chapter 21, Jesus Christ, after He died, He was resurrected. And after He resurrected, He appeared in front of the Simon Peter and other disciples. Kaya kung tignan po ninyo, doon po sa Juan chapter 21,
Pagkatapos po ng muling pagkabuhay po ni Jesus, siya po ay muling nagpakita sa kanyang mga alagad at kay Simon Pedro. And Jesus asked Simon Peter 3 times, "Son of Jonah, do you love me more than this?" At si Jesus, tinanong niya po si Simon Pedro ng 3 ulit, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" Simon Peter answered, "Yes, Lord, you know that I love you." At sumagot po si Simon Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita." At the time, Simon Peter, he really realized the love of Christ. Kaya na mga oras po na iyon, si Simon Pedro, talagang naunawaan po niya yung pag-ibig ni Kristo. That's why, because of the love of Christ, he really loved for the Christ for the rest of his lives. Kaya nga po dahil naunawaan niya yung pag-ibig ni Kristo, minahal niya po si Kristo hanggang sa panatitira po niyang buhay. For example, your house is burnt by the fire. Kaya halimbawa po, yung bahay mo po ay nasunog ng apoy. Yeah, you are staying inside, the little boy. Kaya meron pong isang maliit na bata na nandun po sa bahay. But at that time, your father, in spite of the very serious fire, he entered your house and then saved you. Pero yung tatay mo, sa kabila po ng malakas na apoy, siya po ay pumasok dun sa bahay at iniligtas ka. But while he was saving you, your father died because of the fire. Pero habang inililigtas ka niya dun sa bahay, yung tatay mo ay namatay dahil sa sunog. Yeah. You were saved, but your father died instead of you. Kaya ikaw ay naligtas, pero yung tatay mo ay namatay sa halip na ikaw. So can you forget the love of your father? Kaya makakalimutan mo ba yung pag-ibig ng tatay mo? If your father died instead of you, you will never forget the love of your father. Kaya kung yung tatay mo yung namatay sa halip na ikaw, hindi mo po makakalimutan yung pag-ibig ng tatay In mo. our Christian life, it is also same. Those who realize the love of Christ, they will never forget it. Kaya parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, doon sa nakaunawa ng pag-ibig ni Kristo, hindi po nila ito makakalimutan. And they wanted to render this grace. At gusto po nila na suklian yung kanyang biyaya. Ephesians chapter 1, verse 13. Sa Efeso chapter 1, dito po sa verse 13, Okay, babasahin ko po. sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa kanya ay tinataka ng ipinangakong Espiritu Santo. Yeah, in order to get salvation, first, you must hear the gospel of salvation. Kaya para magkaroon po ng kaligtasan, una, dapat po pong mapakinggan yung tunay na kaligtasan. Why you are not able to be saved until now? Kaya bakit ba hindi ka pa naliligtas magpahanggang ngayon? You did not have any chance to listen to this true gospel. Dahil hindi ka pa nagkakaroon ng pagkakataon na mapakinggan ito pong tunay na ebanghelyo. But through our Bible seminar or through our summer retreat, you are able to listen to this true gospel. Pero sa pamamagitan po ng ating Bible seminar at ng summer retreat, nagawa mo pong mapakinggan itong tunay na ebanghelyo. And in whom, having believed, when you listen to this true gospel, you must believe it. Kaya kapag napakinggan niyo po itong tunay na ebanghelyo, dapat ka pong sumampalataya. Jesus commanded, repent and believe in the gospel. Kaya sinabi po ni Jesus, kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. This is not optional matter, right? This is the commandment from our Lord Jesus. Repent and believe in the gospel. Why? If you don't believe in the gospel, you shall be destroyed. You shall go to the eternal hell. Kaya hindi po ito isang bagay na pagpipilian, kundi po ito po ay utos mula sa Panginoong Jesucristo, kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Bakit? Kung hindi ka po sasampalataya, ikaw po ay mapupunta doon sa impyerno. There is no any the middle stage, whether you really believe or not believe. So, whether you are really saved or not saved. After that, there are only two places, right? Eternal heaven or eternal hell. Kaya kung sasampalataya ka o kung hindi ka sasampalataya, kaya pagkatapos ng kamatayan, meron lamang pong dalawang lugar, yung langit at yung impyerno. So, if you die tonight, do you really have a confidence to enter the eternal heaven? Kaya kung mamamatay ka ngayong araw, meron ka ba talagang katiyakan na makakapunta ka dun sa langit? This is very important. You must make it sure. Kaya ito po ay napakahalaga, dapat ka pong maging sigurado. Yeah, that's why, whenever we attend the Bible seminar, we need to examine our faith, whether our salvation is really true or not.
Kaya nga po sa tuwing tayo po'y dumadalo sa Bible Seminar, kailangan po natin suriin yung ating pananampalataya kung talagang tayo ba ay naligtas na o hindi pa. Colossians chapter 1 verse 6. Babasahin ko po. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo, wala ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Yeah, the day you heard and knew the grace of God in truth. There is the day. This is the day of salvation. When you really get the salvation, we call this spiritual birthday. Kaya nung araw na natanggap mo po yung kaligtasan, tinatawag po natin itong spiritual birthday o araw po ng inyong kapanganakan ng Espiritu. Truly born again Christian, we have two birthdays. Kaya yung mga tunay na born again Christian, meron po tayong dalawang araw ng kapanganakan. Una, flesh birthday. Una po yung kapanganakan po ng ating laman. And ikalawa, spiritual birthday. At yung pangalawa naman po, ito po yung kapanganakan ng ating Espiritu. How many birthday do you have? Only one or two? Kaya ilang birthday yung meron ka? Isa lang ba o dalawa? Dalawa, right? Do you have a spiritual birthday? Meron ka bang spiritual birthday? Yes, if you are really saved, you have a spiritual birthday. Kaya kung talagang ikaw po ay naligtas, meron ka pong spiritual birthday. Yeah, when you are born again, you will grow in the faith from the day. Kaya kapag ikaw po ay naipanganak na muli, ikaw po ay lalago. Yeah. So, salvation means forgiveness of our sins and being justified freely by His grace and being born again and sealed with the Holy Spirit, eternal life, everlasting life, and became the children of God. This is the same meaning. Kaya yung kaligtasan, ito po yung kapatawaran ng mga kasalanan, yung pag-aaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, yung maipanganak na muli at tinataka ng Espiritu Santo, yung buhay na walang hanggan at pagiging anak ng Diyos. So, salvation is not the end. Salvation is the beginning of our Christian life. Kaya po yung kaligtasan, hindi pa po ito yung wakas, kundi ito po yung pasimula ng ating buhay Kristiyano. We should know there are three aspects of salvation. Dapat po nating malaman na mayroon pong tatlong aspeto ng kaligtasan. First, there is the justification. Una po, ito po yung pag-aaring ganap. Through this Bible seminar, we have learned about this justification. Before you are the sinner, you are the miserable sinner who are supposed to go to the hell. Kaya ito pong pag-aaring ganap, natutunan po natin ito sa pamagitan ng Bible Seminar, noon ikaw po ay isang makasalanan. But you are saved by the grace of God. This is the salvation of your spirit. Ngunit ikaw po ay naligtas sa biyaya po ng Diyos, ito po yung kaligtasan ng Espiritu We mo. can say this is the birth, spiritually born again. Kaya masasabi po natin, ito po yung araw ng kapanganakan, ng espiritual po na kapanganakan. So, salvation is the beginning of your Christian life. Kaya po yung kaligtasan, ito po yung panimula ng iyong buhay Kristiyano. And number two, there is the sanctification. At pangalawa, ito naman po yung pagpapakabanal. Since you get salvation, from the day until you stand before the Lord, you will accomplish the sanctification through your Christian life. Kaya magmula po nang matanggap mo po yung kaligtasan, hanggang sa araw na ikaw po ay tumayo sa harapan ng Panginoon, ito po ay matutupad sa iyong buhay, yung pagpapakabanal. Yeah, when you are really born again, you will grow in the faith. Kapag ikaw po ay talagang naipanganak na muli, ikaw po ay lalago sa pananampalataya. Yeah, this sanctification will be continued until you enter eternal heaven. Kaya ito pong pagpapakabanal, ito po ay magpapatuloy hanggang sa pumasok ka po dun sa walang hanggang langit. And number three, that's the glorification. At pangatlo naman po, ito po yung It kaluwalhatian. means this is the salvation of our body. Ibig sabihin, ito po yung kaligtasan ng ating katawan. Yeah. For example, when the crops is already ready, the farmer will harvest, right? Like this, when our Lord Jesus Christ come again, we shall be taken up, we shall be caught up. Kaya halimbawa po, kapag yung pananim po, ito po lahat ay nakahanda na, ito po ay aanihin ng isang magsasaka, kaya pares din naman po sa atin, kapag muli pong bumalik si Jesucristo, tayo po ay kanyang kukunin. Yeah, our lowly body will be changed into the glorious body. Kaya yung atin pong hamak na katawan ay magbabago patungo po sa maluwalhating katawan. Okay, unang Pedro chapter 1 verse 8 and 9. Sa unang Pedro po, sa chapter 1 sa verse 8 hanggang 9, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-2-1, Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian,
na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yeah, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. The salvation of your soul. So we call this is the justification. Ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa, kaya ito po yung tinatawag nating pag-aaring ganap. Yeah, when you get the salvation, you became the children of God. And from now, you can start your Christian life. Kaya nung natanggap mo po yung kaligtasan, ikaw po ay naging anak ng Diyos, kaya magmula ngayon, maaari mo nang masimulan yung buhay Kristiyano mo. Number 2, there is the sanctification. At pangalawa naman po, ito po yung pagpapakabanal. Yeah, it will be continued until we stand before the Lord. Ito po ay magpapatuloy hanggang sa tumayo po tayo sa harapan ng Panginoon. Philippians chapter 2, verse 12 or so, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon ako ay hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Work out your own salvation with fear and trembling. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. What is this salvation? Kaya ano po ba itong kaligtasan? It is not a spiritual salvation. This is the salvation of our life or our characteristic. Kaya ano po ba itong kaligtasan? Hindi po ito yung kaligtasan ng Espiritu, kundi ito po yung kaligtasan ng ating buhay o ng ating Yeah, katangian. do not misunderstand. Although you get the salvation, you will not become like an angel in a day. Kaya hindi po dapat kayong magkaroon ng maling pagkaunawa na kahit natanggap mo na yung kaligtasan, hindi ko po magiging isang anghel sa loob lang ng isang araw. Yeah, that's true. Although you are saved, what about your hot temper? Your hot temper cannot be changed in a day. Kaya kahit na ikaw po ay naligtas, paano naman yung pagiging painitin ng iyong ulo? Kaya hindi po ito magbabago sa isang saglit. That's why, through the Word of God, you should be changed little by little, continuously. Kaya nga po, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ikaw po ay dapat na mabago ng patuloy. If you don't continue your Christian life, you cannot be changed. You cannot grow in the faith. Kung hindi ka po magpapatuloy sa iyong buhay Kristiyano, hindi ka po mababago at hindi ka po lalago. Yeah. That's why since you get salvation, it is very important to abide in the true church in order to learn the Word of God. Kaya nga po, magmula po nang matanggap yung kaligtasan, napakahalaga po na makapanatili sa tunay na church upang makapakinig po ng salita ng Diyos. We should accomplish this sanctification through our Christian life. Dapat po nating makamit ito pong pagpapakabanal sa pamamagitan po ng ating buhay Kristiyano. And number 3, glorification. This is the salvation of our body. At pangatlo naman po, ito po yung pagluluwalhati, ito po yung kaligtasan ng ating katawan. Romans chapter 8, verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. At hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili, sa masiding paghihintay ng pagkukupkop, ang pagtubos sa ating katawan. Yeah. Ang pagtubos sa ating katawan, the redemption of our body. What is this? When Jesus Christ come again, our lowly body will be changed into the glorious body. Kaya ano po ito? Kapag muli na pong bumalik si Jesucristo, yung ating pong hamak na katawan ay mababago patungo sa maluwalhating Yeah, katawan. we call this rapture. Kaya tinatawag po natin ito na rapture. It will be future, right? When Jesus Christ come again. Kaya ito po yung mangyayari sa hinaharap kapag bumalik na po si Jesucristo. So, we need to understand what is difference. 3 aspects of the salvation. Kaya kailangan po nating maintindihan kung ano po yung pagkakaiba ng 3 aspeto ng kaligtasan. Yeah. So, Jesus Christ, He was crucified on the cross. Kaya po si Jesucristo, siya po ay ipinako doon po sa krus. Before we realize the love of Christ, we have been committed a lot of sins. Bago po natin maunawaan yung pag-ibig ni Kristo, gumawa po tayo ng napakaraming kasalanan. But one day, you realize the love of Christ and you have got the salvation. Pero isang araw, naunawaan mo yung pag-ibig ni Kristo at natanggap mo po yung kaligtasan. Yeah, from the moment, your sin will be decreased. Kaya po sa sandaling iyon, yung kasalanan mo po, ito po ay mababawasan. This is the sanctification, Kaya ito po yung pagpapakabanal. right? So, when you realize the love of Christ, this is the justification. Kaya nung naunawaan po natin yung pag-ibig ni Kristo, ito po yung pag-aaring ganap. And from the day, you will avoid committing sin.
and then you will take after Jesus Christ. At pagmula ng araw na iyon, ikaw po iiwas sa mga kasalanan at tutularan mo si Heso Kristo. So we should accomplish this sanctification through our Christian life. Kaya dapat po nating matupad ito pong pagpapakabanal sa pamamagitan po ng ating buhay Kristiyano. And then finally, when Jesus Christ come again, we shall be caught up. At sa huli, sa muling pagbabalik po ni Heso Kristo, tayo po ay kanyang kukunin. Okay, Romans chapter 6 verse 4. Dito po sa Roma, chapter 6 sa verse 4. Romans chapter 6 verse 4. Sa Roma chapter 6, dito po sa verse 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Those who got the salvation through the last summer retreat, they already got the baptism. Kaya doon po sa mga nakatanggap po ng kaligtasan sa nakaraang summer retreat, sila po ay nakatanggap ng bautismo. So what is the meaning of the baptism? Baptism, it is like a funeral. Kaya ano po bang ibig sabihin ng bautismo? Yung bautismo, ito po ay gaya po ng paglilibing. When you enter under the water, your old man died with Christ. Kaya kapag ikaw po ay inilubog doon po sa tubig, yung lumang mong pagkatao ay namatay ng kasama ni Kristo. And when you come out from the water, you will become new creation in Jesus Christ. At kapag umahon ka na po doon po sa tubig, ikaw po ay naging bagong nilalang na kay Heso Kristo. So since you get salvation, you should follow Jesus Christ. And then you should take after Jesus Christ through your Christian life. Kaya po magmula po nang matanggap mo yung kaligtasan, dapat ka pong sumunod at tularan mo po si Heso Kristo. So, the life of the truly born-again Christian should be different before you get salvation, after you get salvation. Kaya po, yung buhay po ng isang tunay na born-again Christian, yung kanya pong buhay ay magiging iba mula nang matanggap niya yung kaligtasan at bago niya matanggap yung kaligtasan. There are some Christian, they have a testimony. I became a born-again. I got the salvation. But their life is not changed at all. They are still same before they get salvation. Kaya meron pong ilang mga born-again Christian, sila po ay nagpapatotoo, ako ay na-born-again na, naligtas na ako, ngunit yung kanila pong buhay ay parehas pa rin, wala pong pagbabago. They don't read the Bible. They don't listen to the Word of God. They are still committing many sins. Kaya hindi po sila nagbabasa ng Biblia, hindi po sila nakikinig ng salita ng Diyos, at gumagawa pa rin ng napakaraming kasalanan. Do you think is it possible if they are really saved? Kaya sa tingin niyo po ba, ito po ba ay posible kung talagang sila po ay naligtas? Maybe that is not the real salvation. Marahil hindi po ito tunay na kaligtasan. Maybe they understand with the knowledge what's the gospel. Marahil naunawaan po nila ito yung kaligtasan sa kaalaman kung ano po yung ebanghelyo. But that's not the real salvation. Pero hindi po yung tunay na kaligtasan. Bible says we also should walk in newness of life. New life as a new creation. Ngunit sinasabi po ng Biblia, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. So, for the change of our life, there are 4 important elements in our Christian life. Kaya para po sa ating buhay Kristiyano, meron pong 4 na mahalagang elemento ng ating buhay Kristiyano. Here is very nice sedan. In order to learn this car need 4 wheels. Kaya dito po meron pong magandang sasakyan, kaya para po umandar yung sasakyan na ito, kinakailangan po nito ng 4 na gulong. In our Christian life, it is also same. We need the following 4 elements for our spiritual life. Parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, kinakailangan po natin ng 4 na elemento para sa ating espiritual na buhay. Number 1, the Word of God. Una po, yung salita ng Diyos. Number 2, prayer. Pangalawa, yung pananalangin. Number 3, fellowship. At pangatlo, yung fellowship. And number 4, evangelism. At yung pang-4, yung evangelism. The 4 elements of Christian life, it is like a 4 wheels in the car. Kaya ito pong 4 na elemento ng buhay Kristiyano, ito po ay gaya ng 4 na gulong sa isang sasakyan. It's very important to make a balance. Kaya napakahalaga po na ito po ay maging balanse. Number 1, the Word of God. Kaya una po yung salita ng Diyos. This is the spiritual food. Ito po yung espiritual na pagkain. Every day, you will have a meal 3 times. Kaya araw-araw, ikaw po ay kumakain na 3 beses. That's why Matthew chapter 4, verse 4 says, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat,
Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yeah, man shall not live by bread alone. Of course, we need the bread for our physical body, but it is not enough. Truly born-again Christian, we need the Word of God. Kaya siyempre po, kailangan po natin ng tinapay para sa ating pisikal na katawan, ngunit hindi po ito sapat sa isang tunay na born-again Christian. Kailangan po natin yung salita ng Diyos. Because this is the spiritual food. Dahil ito po ay espiritual na pagkain. So, as a born-again Christian, we must have a priority to attend the church on Sunday and Wednesday. Why? In order to listen to the Word of God. Kaya bilang isang tunay na born-again Christian, dapat po tayong magkaroon ng prioridad na dumalo sa Sunday at ng Wednesday dahil ito po ay salita ng Diyos. This is the basic, and this is really important in your Christian life. Kaya ito po ay basic lamang at ito po ay napakahalaga sa iyong buhay Kristiyano. Today is the Sunday. We call this Lord's Day. Kaya ngayon po ay linggo, tinatawag po natin itong araw ng Panginoon. What is the meaning of the Lord's Day? Kaya ano po bang ibig sabihin ng araw ng Panginoon? We today should use for God's glory. Kaya ito pong araw na ito, dapat po natin itong gamitin para sa kaluwalhatian ng We Diyos. should have a priority to listen to the Word of God and to have a fellowship with the brothers and sisters in the church. Dapat po tayong magkaroon ng prioridad na makinig ng salita ng Diyos at magkaroon ng fellowship sa mga brothers and sisters sa loob po ng Yeah, church. this is very important. Kaya ito po ay napakahalaga. So, Unang Pedro chapter 2, verse 2 also says, as newborn babies desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Newborn babies will have a milk every 2 hours or every 3 hours, very often in a day. Kaya yung bagong silang po na sanggol, palagi po siyang umiinom na gatas na madalas po sa isang araw. Yeah. Like this, our newly born, our brothers and sisters, born-again brothers and sisters, we also should desire the Word of God. Kaya kagaya po nito, yung ating mga bagong na-born again na mga brothers and sisters, dapat din po nating naisin yung salita po ng Diyos. And number 2, prayer. At pangalawa po, yung pananalangin. John chapter 14, verse 14. Sa 1, chapter 14, dito po sa verse 13 hanggang 14, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At anumang hingi ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Yeah, ito ay pangako ng ating Panginoon. Kung kayo'y humingi ng anumang sa pangalan ko, ay gagawin ko. I will do. Yes, this is the promise of our Lord Jesus. Opo, ito po yung pangako ng ating Panginoong Hesukristo. So, prayer, this is the conversation between God and you. Kaya po yung pananalangin, ito po yung pakikipag-usap sa pagitan mo at ng Diyos. Yeah, newly born again brothers and sisters, from now, if you really become the children of God, you should pray. When you wake up in the morning, first, you should start the one day with the prayer. Kaya lalong-lalo na po sa ating mga bagong naligtas, sa mga brothers and sisters, kayo po ay naging anak na ng Diyos, kaya dapat niyo pong simulan yung inyong umaga nang mayroon pong panalangin. Yeah, before you have a meal, breakfast, lunch, dinner, also you should pray to God. Kaya bago din po kayo kumain, dapat din po kayong manalangin sa Diyos. And after finishing one day, before you go to bed, you should pray to God. At pagkatapos po sa loob po ng isang araw, bago po kayo matulog, dapat po kayong manalangin sa Diyos. If you need the God's help and God's power, you should pray to God honestly. Kung kailangan po ninyo ng tulong at ng kapangyarihan ng Diyos, dapat po kayong taimtim na manalangin. Prayer is very important in our Christian life. Yung pananalangin po, ito ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. We can get the spiritual strength through the prayer. Makakakuha po tayo ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng pananalangin. But there is the condition, John chapter 15 verse 7, if you abide in me and my word abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Pero meron po itong kondisyon, sinabi po sa 1, chapter 15 sa verse 7, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. When you really abide in Jesus Christ,
And when you really follow the God's will, God will answer to your prayer. Kaya kung talagang kayo po ay mananatili kay Kristo sa kalooban po ng Diyos, sasagutin po ng Diyos yung inyong panalangin. Some brothers and sisters, they are trying to pray, they are trying to ask only the physical things. That is not the God's will. You cannot receive the answer from God. Kaya yung ilang mga brothers and sisters, sila po ay nananalangin para po sa mga pisikal na mga bagay, hindi po iyon kalooban ng Diyos, hindi po sasagutin ng Diyos yung inyong panalangin. Matthew chapter 6 verse 31 says, "You seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you." Kaya sinabi po sa Mateo, chapter 6, verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. And number 3, the fellowship. At pangatlo po, ito po yung fellowship. Yeah, unang Korinto chapter 1 verse 9. Dito po sa unang Korinto, sa chapter 1, sa verse 9, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, ang Diyos ay tapat, nasa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. God is faithful by whom you are called into the fellowship of His Son. Yeah, whenever we gather together on Lord's Day, after we listen to the sermon, yeah, we will also have a fellowship with the brothers and sisters. Kaya sa tuwing tayo po ay nagtitipon, tuwing Lord's Day, pagkatapos po ng ating sermon, tayo po ay nagkakaroon ng fellowship sa mga brothers and sisters. If you are alone, you cannot continue your Christian life. Kung ikaw po ay nag-iisa, hindi ka po makakapagpatuloy sa iyong buhay Kristiyano. We are together. We have our brothers and sisters in the church. That's why we can receive the strength through the fellowship. Kaya tayo po ay magkakasama, meron po tayong brothers and sisters sa loob ng church, kaya nga tayo po ay makakakuha ng kalakasan. And number 4, evangelism. At pang-apat po, ito po yung evangelism. Yeah. According to Matthew chapter 28, after Jesus Christ resurrected, He commanded the disciples, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Kaya pagkatapos po ng muling pagkabuhay po ni Jesus, inutos niya po sa kanyang mga alagad, kaya't sa paghahayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. After we get salvation, why we are still staying in this world? Pagkatapos po nating matanggap yung kaligtasan, bakit ba tayo nananatili pa sa mundong ito? Because there are important work, what we should do, Dahil meron pa pong mahalagang gawain yung dapat po nating which gawin. is preaching the gospel. Ito po yung pangangaral ng Ebanghelyo. Because there are still so many people who are not saved. Dahil napakarami pa rin pong mga tao yung hindi pa po naliligtas. Yeah, among your family members, right? Some of them, they are not saved. Kaya sa mga kapamilya mo, yung ilan mong mga kapamilya, hindi pa sila naliligtas. Is it okay for you, your family members, go to the eternal hell? Kaya ayos lang ba sa iyo na yung mga kapamilya mo ay pupunta doon sa impyerno? No, that's why you should evangelize them. You should invite them to listen to God's word. Kaya nga po, dapat mo po silang evangelize upang sila po ay makapakinig na salita po ng Diyos. Yeah, Mark chapter 16, verse 15 also. He said to them, "Go into the world and preach the gospel to every creature." Sinabi po sa Marcos chapter 16 sa verse 15, at sinabi niya sa kanila, umayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. This is the order from our Lord Jesus. Ito po ay isang utos mula po sa Panginoong Hesus. Yeah, that's why we are preaching the gospel continuously. Kaya nga po, patuloy po nating ipinapangaral yung ebanghelyo. And since we get salvation, we must know what is the church. At isa pa po, pagkatapos po ng ating kaligtasan, dapat po nating malaman kung ano po yung church. Church is not building. Ang church, hindi po ito isang building. Church is the community of the born-again Christians. Ang church po, ito po yung pagsasama-sama ng mga born-again Christian. Church is the body of Christ. Ang church, ito po yung katawan ni Kristo. So, 1 Corinthians chapter 1 verse 2 says, babasahin ko po. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Yeah, iglesia, ibig sabihin sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus. Who were sanctified in Christ Jesus. They are born-again Christians. The gathering of the born-again Christian, this is the church.
Kaya po yung pagtitipon po ng mga born-again Christian, ito po yung church. Although there are very beautiful church building, if there are no one who is saved, there is not a church. Kaya kahit na meron pong napakagandang church building, ngunit kung wala pong sino man yung ligtas doon, hindi po ito matatawag na church. Yeah, there is only church building. Kaya yun po ay church building lamang. True church is the gathering of the truly born-again Christian. Ang tunay na church, ito po yung pagtitipon ng mga tunay na born-again Christian. Yeah, that's why our Lord commanded, John chapter 15, verse 3 and 4. This is very important verse. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Kayo'y malilis na. Why? All of our sins are forgiven through the blood of Jesus, right? Kaya bakit po? Dahil lahat po ng ating mga kasalanan ay lalinis na sa pamamagitan po ni Jesus. And kayo'y mananatili sa akin at ako'y sa inyo. Abide in me and I in you. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. This is the commandment. This is the order from our Lord Jesus. Ito po ay utos mula po sa ating Panginoong Jesus. So since you get salvation, we must obey to the word of God. Kaya po, magmula nang matanggap mo po yung kaligtasan, dapat ko pong sumunod sa salita po ng After we get Diyos. salvation, what should we do? Pagkatapos po ng ating kaligtasan, ano po yung dapat po nating gawin? There is nothing to do. Only you just abide in the church and you should listen to the word of God. Kaya wala ka pong dapat na gawin na anuman, kundi dapat ka lamang pong manatili sa church at manatili po sa salita ng Diyos. And then you can grow in the faith through the word of God. At pagkatapos, ikaw po ay ilalago sa pananampalataya sa pamagitan po ng salita ng Diyos. For example, branch attached on the vine tree so that it can bear the fruits. Kaya halimbawa po, yung sanga, ito po ay nakakabit doon po sa puno ng ubas upang magkaroon po ito ng bunga. Lamb should abide in the flock. So this lamb will be safe. Kaya yung yung tupa, dapat po siyang nakabilang doon po sa mga tupa upang siya po ay manatiling ligtas. When a baby is born, baby must abide in the family so that the family members will take care of the baby. At kapag yung bagong silang nasanggol, dapat po siyang manatili sa kanyang pamilya upang alagaan po siya ng kanyang pamilya. Yeah, Jesus said, abide in me and I in you. This church is the body of Christ and Jesus is the head of the church. Kaya sinabi po ni Jesus, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ito pong church, ito po yung katawan po ni Kristo at si Jesus po yung ulo ng iglesia. When we abide in the true church, we can abide in Jesus Christ. Kung tayo po ay mananatili sa tunay na church, tayo po ay makakapanatili kay Hesus Kristo. We should remember all the churches are not same. Kaya dapat po nating tandaan na lahat po ng mga churches, hindi po ito parehas. Some churches is really true according to the Bible, but some churches are not true. Kaya yung ilang mga churches, ito po ay totoo ayon po sa Biblia, pero yung ilang mga churches, hindi po ito Yeah, totoo. we should distinguish what is the true church. Kaya dapat po nating makilala kung ano po yung tunay na church. Yeah. John chapter 10 verse 28 says, I give them eternal life, they shall not perish, neither shall anyone snatch them out of my hands. Sinasabi po sa 1 chapter 10 sa verse 28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. If you are really saved, your salvation cannot be lost. Kung talagang ikaw po ay naligtas, yung kaligtasan mo po ay hindi mawawala. Yeah, abide in me and I in you. When there is the group of the buffalo and there is the baby buffalo, maybe the lion is trying to devour the baby buffalo. Kaya dito po, kapag meron pong grupo ng buffalo, kapag meron pong bata na buffalo, marahil yung leon po, gusto niya po na sakmalin ito pong batang buffalo. But if the baby buffalo is staying in the middle of the group of the buffalo, it will be safe. It can be protected. Pero kapag yung batang buffalo ay nananatili doon sa grupo ng buffalo, mananatili po siyang ligtas doon. But when baby buffalo, the left group, the lion will devour this buffalo.
Kaya ngunit kapag yung batang bupalo ay aalis po doon sa grupo ng bupalo, siya po ay sasakmalin po ng leon doon. It is also same. Unang Pedro chapter 5 verse 8, 9 says, "Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks out about like a roaring lion, seeking whom he may devour." Kaya parehas din naman po, magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. If you are really saved, your salvation cannot be lost. Kung talagang ikaw po ay naligtas, yung kaligtasan mo po ay hindi mawawala. But if you don't abide in the church, your Christian life can be destroyed by the Satan. Pero kung hindi ka po mananatili sa church, yung buhay Kristiyano mo po ay masisira sa pamamagitan po ni Satanas. And you will become like a useless man. At ikaw po ay magiging gaya ng taong walang pakinabang. Yeah, that's why, since you get salvation, you must abide in the true church so that you can be protected. Kaya nga po magmula po nang matanggap mo yung kaligtasan, mahalaga po na ikaw po ay manatili sa tunay na church upang ikaw po ay maprotektahan. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Sa ikalawang Timoteo, sa chapter 3 sa verse 14, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Yeah, where did you get salvation? Yeah, if you really get salvation through our church, you must know, you must believe this is true church where the Holy Spirit walks. Kung talagang natanggap mo po yung kaligtasan sa pamamagitan po ng aming tunay na church, dapat mo pong malaman na ito po yung tunay na church kung saan kumikilos po yung Espiritu Santo. You must abide in this church and you should continue your Christian life. Dapat ka pong manatili sa tunay na church at magpatuloy po sa iyong buhay Kristiyano. So, Philippine Life for Mission, we are preaching the true gospel. Kaya po ang Philippine Life Word Mission, ipinapangaral po namin ang tunay na ebanghelyo. We have more than 100 churches here in the Philippines, including mission branches, 154. Kaya meron po tayo dito sa Philippine Life Word Mission ng 154 na mga churches at mission branches. Yeah. All over the world, yeah, more than 1,300 churches. Kaya sa buong mundo po, nasa higit 1,300 po yung merong churches. I will show you one promotional video about Life for Mission. It was made 3 years ago, so it is not updated. Kaya ito po yung nagawa ng 3 taon na po yung lumilipas, kaya hindi po ito updated. To you, what is Korea like? One of the world's largest economy with leading technologies? From K-pop to K-drama, a country that leads the world's culture with strength in its unique contents? They are all correct. But above all, Korea is a leading country in actively preaching the gospel with God's blessings. At the center of it lies Life Word Mission. About 40 years ago, Life Word Mission began to sprout in 10 cities in South Korea. Our history is short, but with the amazing work of the Holy Spirit, we grew to become an important preacher of the gospel. Seoul Central Church. Incheon Church. Daejeon Church, and Gwangju Church. Our churches in South Korea are actively preaching the gospel across the country. Every summer, saints of Life Word Mission who have been spreading the gospel across the country gather at one place. Here at Galilee Retreat Center, we hold summer retreats and gather our hearts for the gospel.
As tens of thousands of saints gather, sweat together, and unite in this place, many new spirits are being born. That is the miracle of thousands of people getting salvation at once during the era of the early church is happening right here as well. Work of the gospel expanding globally. And he said to them, "Go into the world and preach the gospel to every creature." Following the word, preach the gospel to every creature, Life Word Mission went beyond South Korea, now delivering the word of life to every corner of the world. To Asia and Oceania, Europe, North America, South America, and to Africa. Life Word Mission is spreading the gospel all across the world. Throughout the world, this amazing work of the Holy Spirit is manifesting beyond South Korea's borders. Mongolia, Philippines, USA, Mexico, Ecuador, Africa, and so on. In various places around the world, the work of the gospel through summer retreats are continuing without ceasing. From the time the seed of the gospel was sown until it reached every corner of the world, the Lord has always been with us. And the work of life through Life Word Mission is still going on. Together with Life Word Mission, your spirit can also be newly born again. Life Word Mission for your spirit. Okay, so I really pray all of our brothers and sisters continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Kaya ako po ay talagang nananalangin na lahat po ng ating mga brothers and sisters ay magpapatuloy po sa ating buhay Kristiyano hanggang sa ikalawang pagdating po ni Hesukristo. Today, after the Grand Bible Seminar, we are going to have a Lord's Supper. Kaya ngayong araw po, pagkatapos ng ating Grand Bible Seminar, tayo po ay magkakaroon po ng Lord's Supper. 1 Corinthians chapter 10, chapter 11, verse 23 and 24. Sa unang Korinto po, sa chapter 11, sa verse 23 hanggang 24. Okay, 1 Corinthians chapter 11, verse 23 and 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus nang gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Yeah, Jesus Christ commanded to have a Lord's Supper. Yeah, He said, take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in the remembrance of me. Kaya si Jesus, siya po ay nagkaroon ng huling hapunan at kanya po sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Before He was crucified, there was the Lord's Supper. And then He break the bread and give it to the disciples. And He said, take this is my body. Kaya bago po siya ipako doon po sa krus, sila po ay nagkaroon ng hapunan ng Panginoon at pinagputol-putol niya po yung kanyang tinapay at ibinigay niya po ito sa kanyang mga alagad at sinabi po niya, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. And the wine, He said, it is my blood for your sins.
At sinabi po niya, itong alak, ito yung bagong tipan sa aking dugo. So whenever we have joined this Lord's Supper, we should remember the body of Christ and the blood of Jesus. Kaya sa tuwing tayo po ay nakikilahok sa hapunan ng Panginoon, dapat po nating alalahanin yung dugo po ni Jesus at yung ginawa po ni Jesus. Yeah, because of my sin, Jesus Christ was crucified and died on the cross. Dahil sa aking kasalanan, si Jesus ay pinako doon sa krus at namatay doon sa krus. Yeah, as a truly born-again Christian, yeah, you should make a resolution to serve the Lord more sincerely. Kaya bilang isang tunay na born-again Christian, dapat ka pong magkaroon ng resolusyon na paglingkuran na masigit ang Panginoon. And you should you should put off the worldly sins. At dapat po ninyong alisin yung mga makasanibutang mga kasalanan. 1 Corinthians chapter 10, verse 16 and 17. Sa unang Korinto, sa chapter 10, sa verse 16 hanggang 17, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito ay pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito ay pakikisalo sa katawan ni Kristo? Sapagkat may isang tinapay, tayong marami ay iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Yeah, when you receive the bread, you should remember, because of my sin, Jesus Christ, He was crucified and He received all the sufferings and pains. Kaya kapag natanggap mo po yung tinapay, dapat mo pong alalahanin na dahil sa aking kasalanan, si Jesus ay namatay doon sa krus, siya yung nagdurusa dahil sa aking kasalanan. And when you receive the wine, you should remember, Jesus Christ shed all His precious blood to redeem all of our sins. At kapag natanggap niyo po yung alak, dapat po pong alalahanin na dahil sa dugo ni Jesus, tinubos niya yung lahat ng ating mga kasalanan. So, you shall receive the bread and the wine. First, you will take it, and then after that, return the cup, and you will pray. Kaya tatanggapin niyo po yung tinapay at yung pong alak, kaya ito po inyong kakainin at iinumin, at pagkatapos po nito ay ibabalik niyo po ito pagkatapos po ninyong kainin. And this, the Lord's Supper, truly born-again Christian. If you are not really saved, maybe you would better join the next time after you really get the salvation. Kaya para po doon sa mga hindi pa po talaga nakatanggap ng kaligtasan, marahil sa susunod po na pagkakataon, ay maaari po kayong makilahok sa ating hapunan ng Panginoon. Okay? So, from now, we will start. Please come. So, for the Lord's Supper, praying, the Pastor Jason, will pray. Okay, sige ho. Tayo pong lahat tayo muko at manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Una po sa lahat sa biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob niyo po sa amin. Kami po sana ay mapupunta sa impyerno, subalit dahil po sa inyong sakripisyo sa krus, dahil po sa inyong pagmamahal sa amin na pinatunayan niyo, sa pamamagitan ng pagtigis ng inyong banal na dugo, ang lahat naming mga kasalanan ay napatawad, minsan magpakailanman, sinugurado niyo po ang buhay na walang hanggan, ang walang hanggang katubusan. Mula po sa aming puso, nagpapasalamat po kami. Kaya ngayon, Panginoon, nagpapasalamat din po kami. At kami po ay makikibahagi dito po sa hapunan ng Panginoon. Nawa habang tinatanggap po namin ang tinapay at ang kopa, maalala po namin ang inyong katawan na napunit, ang inyong dugo na inyong idinanak sa krus. At dahil dito nabuksan ang langit para po sa amin. At nawa, ang mga kapatiran ay magsuri ng kanilang puso, ng kanilang buhay Krisyano, at magkaroon po sila ng desire na ibigay talaga ang mga nararapat sa Diyos, especially ang kanilang buhay, mapaglingkuran lamang ang Diyos na nagbigay ng buhay at nagmahal sa kanila. Muli, Panginoon, marami pong salamat at nawa habang kami po ay nakikibahagi dito, ay masuri po namin ang aming buhay Krisyano at magkaroon po kami ng pagpapasya na mabuhay para sa kalooban ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.